wish ko lang. Mga kwento ng kadakilaan at kabayanihan, matutunghayan po natin ngayong hapon. Isang diver ng Philippine Coast Guard na kasama sa retrieval operations ng MV Catalin B. Binawian ng buhay habang sumisisip. Si Petty Officer 3 Arman Bonifacio. Paano na ang kanyang mga maiiwan? May diferensya raw sa pag-iisip ang 30 anyos na si Sonny. Para raw hindi makasakit ng ibang tao, siya'y ikinulong. Pero ano nga ba ang pinakamataong paraan para masolusyonan ang kanyang kalagayan? At ay sa Sigera, pumayag na magsilbing ambulansya sa Pangasinan ang kanyang sasakyan, matulungan lang ang manganganak na buntis. Ang pagtulong na ito ng dating child star, hindi lang pala roon natapos. May trahedya man o wala, naway maghari sa bawat isa sa atin ang pagtulong. Ito po ang wish ko lang. Bilang isang diver, minahal ni Arman Bonifacio ang dagat. Nakakalungkot lang isipin na sa laot din pala siya malalagutan ng hininga. Bisperas ng Pasko noong nakaraang taon, naganap ang isang trahedya sa dagat. Lumubog ang MV Catalin B matapos bumangga sa isang fishing vessel sa Cavite. Sa mahigit 70 pasahero, 46 ang nakaligtas, habang ilan patuloy pa rin nawawala. Sa mga pagkakataong ito, rumeresponde ang Special Operations Group o SOG ng Philippine Coast Guard. Pero sa kasagsagan ng kanilang retrieval operations noong January 8, inatake sa puso ang diver na si Petty Officer 3 Arman Bonifacio o Boni sa malalapit sa kanya. Nakita ko si Arman na unconscious. In around less than 5 minutes, natakbo na siya sa barko. Naiahon pa si Boni ng mga kasamahan upang mabigyan ng agarang lunas, pero hindi na siya umabot pa ng buhay sa ospital. Subok na ang pagiging diver ni Boni. Ilang buhay na rin ang kanyang nasagip nang nanalasa noong nakarang taon ang mga bagyong Ondoy at Pepeng. Kabilang din siya sa mga sumisid sa MV Princess of the Stars. Sa payak nilang tirahan sa Cainta, inilagak ang mga labing ni Boni. Naiwan niya ang kanyang asawang si Mabel at ang anak na si Alvin. Nakahanda ako sa kung ano man mangyari sa kanya, sa trabaho niya, pero napakaaga naman ng pangyayaring nangyari nga ito. At saka ito, sininahan. Matagal nang ipinaubaya ni Mabel ang kalahati ng buhay ni Boni sa kanyang tungkulin. Subalit, hindi niya sukat akalain na ang dagat na bumubuhay sa kanilang pamilya ang siya ring aagaw sa kanyang asawa. Pinipigilan ko talagang kako pa, baka hindi mo kaya kasi mahina na ang katawan mo. Di ba payat na po siya? Sabi niya, kaya ko yan, trabaho ko yan eh. Sa pagpanaw ng kanilang padre de pamilya, maituturing na pilay na raw ang kanilang tahanan. Si Mabel na lang ang mag-isang magtutuloy ng mga naputol nilang pangarap. Siguro kaya masipag din siya eh, kasi magmamanukan daw po siya doon at saka magbababoyan. Yun ang plano niya, namin. Hindi rin daw malimutan ni Alvin ang pangako ng kanyang ama nang huling magpaalam ito sa kanya. Sabi po niya, pagbalik na lang daw po talaga bibigyan ako ng PSP. Kasi wala na po, yun na po. Wala, patay na po siya. Nalaman ko na lang. Sa ngayon, inuulan ng pagkilala si Boni. Nakatakda siyang bigyan ng full burial honors bago siya ilagay sa huling hantungan sa libingan ng mga bayani. Kaya
Kaya wala mang gaanong material na pamana si Bonnie sa kanyang pamilya. Nag-iwan naman siya ng karangalang habang buhay na dadalhin ng kanyang mga mahal sa buhay. Bago siya mawala, naging hero siya, nakapaglingkod siya sa bayan. Nito lamang Miyerkules, personal akong nakiramay sa burol ni Bonnie. Condolence. Gumawa ko sa mister mo. Nay, alam niyo po kung bakit kami dito? Kasi kayo po ay nasa wish ko. Naku, talagang bumilib ko pa ang aming programa sa ginawa ng mister niyo. At alam namin talagang napakatatag ng mag-ina. Kaya kahit pa paano gusto namin parangalan. Bigyan niyo siya ng konting pagkilala sa ginawa niya. Ito po, bigay po namin sa inyo. Ay, alam namin po na bago siya namatay, pinag-usapan niyo mo magtayo ng kabuhayan, yung parang poultry farm po. Kaya tanggapin niyo na lang ito bilang panimula po sa inyo. Siguro siya na rin po yung gumawa ng paraan para matupad po. Kasi itutuloy ko po talaga. Kasi yun po ay pangarap din namin pareho. Na sana magbunga po. Siyempre para sa inyo meron kami. Salamat po. Pagbukas niya, agad niyang naalala ang kanyang ama. Takip niya po gabi na ako. Takip niya daw ako. Sorry, wala siyang paper. Hindi lang niya po kami iniwan namin kang kawawa. Talagang iniwan niya kami na naiayos namin ang buhay namin mag-ina. Kaya ng gabing ding yon, isasagawa ang hinanda naming necrological service para kay Bonnie. Sa pagpapatuloy ng munting pagtitipon, nagpahayag naman ng pagmamahal kay Bonnie ang ilan niyang mga kaibigan. Kung saan ka man naroon, papasalamat ako sa iyo. Very supportive ka sa atin yun. Masipag. Siguro oras mo na ba dahil sa paglilingkod mo. Lumuha rin, maging ang matitikas na kasamahan niya sa Philippine Coast Guard. I hope those who are here right now, especially those who are members of the SOG, would remember him that way, because by doing so, we are honoring the man, his accomplishment, and his sacrifice. Maraming pong salamat. Humabol din si Rosal, ang kamag-anak ng isa sa narecover ni Bonnie na bangkay mula sa lumubog na lansya. Ito po na pareho po kami nagdadalamhati. Alam ko pong ito'y malaki din pong parangal para sa kanya. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan ang pagpapasalamat sa mga taong tumulong sa amin. Sa aming lahat na Tagalubang Island po, na sakay ng Katalimbi, na napakarami po namin kamag-anak na nakasakay doon. Isa nga po ang aking pamangkin na si Joylyn Tampilik. Alam ko po sa pamilya ni Kuya Arman, sobrang pong sakit sa atin. Pareho po tayo ng nararamdaman. Binibigyan pugay ng wish ko lang si Petty Officer Third Class Arman Bonifacio dahil sa kanyang kabayanihan at pagbibigay buwis ng buhay upang magampanan ang kanyang tungkulin. May ilang
nang magsasabing isang kasawian ang naging tadhana ni Bonnie. Pero para sa mga nagmamahal sa kanya, wala nang mas dadakila pa sa nagawa niyang kabayanihan. Hindi lamang tungkulin niya ang matagumpay niyang nagampanan, kundi pati ang kanyang buong buhay masasabing mission accomplished.